sakim. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang ang mga buwetre, bantay sa lakay na mga lider ng nasyon. Kahit nag-ed sa 3, kahit mag-ed sa 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power tayo ang talo, hanggat hindi tayo natututo. Hoy, gumising naman kayo! Magandang Wednesday po ng hapon. Hapon po ang pakiramdam dahil umuulan, ano? Magandang Wednesday po ng umaga. Ngayon po ay November 8, Mga pangako 2023. nakakapagod din ang maghintay. Medyo ingat-ingat po dahil ito nga po papalakas yung ulan. At mabago-bago yung klima, kailangan ho natin ng kailangan ho nating mag-ingat sa ating mga kalusugan. Ito nga po, tayo ay inuulan ngayon itong Kalapan. At kahit yung Puerto daw ho ngayon ay malakas ang pag-ulan, Kaya ingat-ingat ho sa mga nagmumotor, sa mga motorista, dahan-dahan lang ho. Ang buhay natin di pa rin nagbabago. Ng people power 1, ng people power 2, ngunit hindi pa rin tayo natuto. Maghapot magdamag sa pabrika, kayod kalabaw sa bukirin, Yun. Malinaw po, malinaw. sa kalsada may sulong lamang ang adhikain, Good morning po ulit. na natin ang lahat ng Baka malimutan ko. Next Saturday po, next Saturday po sa programa namin ni Sir Ed na saktong-sakto lang. Panoorin niyo po yung interview namin kay former Vice Mayor Hil Ramirez ng Barangay Baruyan. Madami tayong matututunan at saka yung siguro yung na rin yung pamamaraan para doon sa pagpapalaisdaan niya. Maganda kasi yung mga laman nung kanyang palaisdaan nitong dating Vice Mayor Hil Ramirez, Yung palang ang ilan sa mga tampok na laman nung kanyang palaisdaan na almost kalahating ektarya kabuuan ng lupa, pero maganda yung yung organize yung pagkakakamada, Kasi may mga lamang yung palaisdaan niya parang may mga tiger prone na sinasabi. At nung ko lang nalaman na yung binhi pala nitong tiger prone pwedeng makolekta lang doon mismo sa Kaluwangan Lake, may mga mangingisda doon na nanguhuli, nangunguha ng similya
Ang sabi nga ni Vice Mayor Hil Ramirez, parang gahibla lang ng sinulid yung similya nito mga tiger prone na ito. At ang binabanggit niya, parang may pakinabang Una, may pakinabang ako dahil 5 pesos naman ang presyo nito. May pakinabang din syempre yung yung mga nanghuhuli ng similya diyan sa Kaluwangan Lake dito sa atin sa Calapan. Imagine niyo po ganun kayaman yung Kaluwangan Lake ang binabanggit nga nitong inhenyero ng ating inhenyero ng Calapan City. Parang ang sinasabi ni Vice Mayor Hill, mayaman ito sa Baroy, sa Maral, Biya. At ito nga yung mga similya nitong tiger prone na sinasabi niya. Abangan niyo po sa Saturday yung panayam natin sa kay former Vice Mayor Hil Ramirez doon sa programa po naming saktong-sakto lang kasama si Sir Ed Mancera. Nakakapagod. Good morning po kay Maria Siren. Kay Maria Siren Acedera Clerigo. Sa pagdi Na lagi-laging press. At aywan ko kung bakit ito laging press at ito laging nakatawa. Mukhang mukhang ito yan mukhang kahit walang pera ito, walang problema ito Dahil itong tipo ng tao na kahit walang salapi ay press na press ang tingnan dahil ang lakas ng asar nito Magandang umaga, Mara Siren, former SK ba ito? Former appointed SK dati ng Barangay Lumang Bayan. Maria Siren Acedera Clerigo. Ngunit hindi pa rin tayo natututo. Kumusta na po kaya yung honorarium ng mga teachers na bahagi nung nakaraang barangay at SK election? Kumusta na kaya po yung honorarium ng mga teachers na ito na ang binabanggit ng COMELEC walang overtime? At syempre, yung honorarium ay may kaltas pala, buwis daw po, Parang ang bali-balita 1.5 yung kaltas. Pero ang mungkahi nga po ng Alliance of Concerned Teacher ay bahagi na lang nung pagturing dito sa mga buhay na bayaning mga gurong ito na lagi-laging pagod at frontliner sa pagdarating itong halalan, baka naman pwedeng tanggalan na yun ng tax yung kanilang honorarium. Bukod nga po dyan na hindi pa nga ho na claim nitong mga baka ang alam ko after next week pa po ata makaka-claim itong mga teacher na umakto bilang barangay bilang board of inspector dito sa nagdaang barangay at SK election. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Sana yung sinasabi nga nung Alliance of Concerned Teacher party list matanggal yung yung tax sana bahagi nung kanilang ginampanan dito sa nagdaang barangay at SK election. Ang binabanggit po kasi ng COMELEC wala silang pondo para do sa bonus, para do sa ilang pangangailangan nitong mga teachers na ito na umakto nung nagdaang barangay at SK election. Ang ilang hinainga nung ilang mga teachers din na ginamit yung kanilang mga rooms nung nagdaang halalan. Actually, may kakalala tayo dito sa katauhan ni Madam Leonor de los Reyes. Ang binabanggit niya sa atin nung minsan ay nakausap natin siya. Pagkatapos ng election, nitong nagdaang barangay at SK election, ay pumunta pa silang mag-asawa doon sa classroom niya, Although umakto rin siya, hindi ko alam kung saan bang eskwelahan siya umakto. Pero nung puntahan niya yung kanyang room ay talagang gugugol ka ng mga 2 oras hanggang 3 oras para linisin yung kalat na iniwan
nung nagdaang barangay at SK election. Yon, sa mga ganung ano po, kasi marami ding nasisirang gamit sa mga classroom pag dumarating itong barangay at SK election. Sana sa bahagi nung Commission on Election ay mapondohan nila yung ganitong ilang mga pwedeng mangyari. Kasi halimbawa, yung isang classroom dahil maraming bumoto doon, nasira yung pintura, yung table, yung chair, yung mga chairs, sana may allotted budget yung COMELEC para do sa ilang kapinsalaan. Sila naman yung nakakatukoy niyan. Ito nga ngayon, yung isang sinasabi nga ho natin, humihingi yung Alliance of Concerned Teachers na mabigyan man lamang ng overtime fee. Itong mga teachers na ito na umakto, ang binabanggit ng Commission on Election walang budget, walang pondo para doon. Ngayon, nasabi na ito, sana sa sunod na na mga budget, pag-aalat ng budget ng gobyerno sa mga department, particular ito sa COMELEC, gamit na naman ito ngayong midterm election 2025 at barangay at SK election uli sa December 2025, baka naman pwede ma-realign yung ilang mga pondo para dito sa mga sinasabing overtime pay ng mga teachers at saka yung ilang miscellaneous na in case na magkaroon ng hindi naman actually kasiraan or yung halimbawa, hindi natin alam yung mga gamit sa eskwelahan masira, sana magkaroon ng pondo yung Commission on Election. At mawala na rin yung tax na binabanggit ng Commission on Election doon sa honorarium na tatanggapin ngayong nagdaang barangay election ng mga teachers na ito. Ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang Medyo matagal pa naman yung midterm election pero at saka yung presidential election ng 2028. Pero nakikita ho natin sa mga balita at sa social media yung pingkian na nagaganap sa pagitan ng mga Marcoses at saka nitong dating former president Duterte o yung Duterte clan kasi imagine niyo tinanggal as a senior deputy speaker itong si dating president Gloria Arroyo. Tsaka ito si representative Ongag ba? ng nasyon. Parang ang binabanggit ng Kamara ay hindi daw pumirma yung dalawang senior deputy speaker sa isang resolution ng Kamara. At parang parang siguro preparation na rin nga po ito. Dati tandaan nyo nung unang upo nila ayaw nilang pumayag ng Administrasyon Marcos at ng DOJ na makapasok itong ICC, itong International Criminal Court sa bansang Pilipinas para mag-imbestiga nung naganap na war on drugs sa panunungkulan ng Administrasyong Duterte. Pagod din ang maghintay. Ngayon, parang pinag-aaralan ng Department of Justice sa katauhan ni Secretary Boying Rimula na pag-aralan kung yung hinaing at saka yung mga na-file na kaso ng mga organisasyon at saka ng mga individual na mga namatayan na mga anak at pamilya sa ICC ay parang pinag-aaralan ngayon na kung payagan ba na mag-imbestiga yung ICC dito sa atin sa bansang Pilipinas. Mukhang mangyayari kasi kahit naman sino yung umupo ay karapatang pantao po ito na kailangan pong respetuhin at igalang ng mga bansa. Kung binabanggit nga hindi pa
tantos itong numero. Ang binabanggit nila almost 17,000 yung namatay dun sa war on drugs ni Duterte. Ni Pangulong Duterte, nagdaang Pangulong Rodrigo Duterte. Ang binabanggit ng ilang mga organisasyon, particular itong karapatan, ang binabanggit nila, hindi lang 17,000, naabutin ata ng mga 18 hanggang 19,000 yung mga biktima. At may binabanggit to, itong si Pangulong Duterte, na dumami daw yung pinsala, yung mga namatay, dahil bahagi daw yan nung cleansing. At ito ay bahagi na daw ng mga collateral damage, kaya dumami. Ibig sabihin, dumami yung mga namatay. Kabilang yung maraming mga collateral damage na kumitil sa buhay ng mga mamamayan. Tayo ang pangharang sa Kayo, payag-bagaho kayo na papasukon yung ICC dito para mag-imbestiga regarding dito sa war on drugs ng nagdaang administrasyong Duterte. Kasi maraming testigo Maraming testigo, maraming napinsala, maraming namatay. Actually, hindi nga lang buhay. Buhay at ari-arian ang namatay doon sa mga napinsala. Kasi, imagine niyo naman padre de pamilya o isang breadwinner na anak para lang magkaroon ng accomplishment itong mga nagpapatupad na ito, ang ginawa ho nila ay pumatay na ng pumatay. tayo ang pambala sa Good morning po kay Sir Hannibal. Kay Sir Hannibal Herrera ng Barangay Panikihan, Pola, Oriental, Mindoro. ng nasyon. At syempre sa Batang Kabilmil, batch 8788. Elementary batch 8788. Kina Idol Cecil Portesa. Magandang umaga po sa inyo. Hanggat hindi tayo natututo. Hoy, gumising naman kayo! Sa ulihan! Noong Monday, sinasabi ko po sa inyo ito hindi naman siyempre hindi mawawala po talaga sa taong bayan yung comparison. Halimbawa, yung comparison ng mga namumuno. Kahit sa may mga bayan kasi, halimbawa, yung Nauhan, may mga comparison, hindi ko mawawala yan Mas magandang ikumpara ka na nanunungkulan ngayon na ahead ka doon sa iyong sinundan na leader, namumuno sa iyong bayan o sa iyong lalawigan. Kaya yung sinasabi ko nga po na last Monday, ngayon pa lang, galingan mo na. Ibig sabihin, maglingkod ka ng tapat para sa iyong mga mamamayan. Kagaya sa atin sa Kalapan, madaming comparison na ginagawa yung taong bayan mismo. Ang sabi nga ni Sir Julius Marasigan, ano man ang nangyari nitong nagdaang barangay at SK election, ang mamamayan pa rin ang masusunod daw ho. Ngunit hindi pa rin tayo Hindi tayo sampalataya doon sa although ramdam at may ituring na partisan yung nagdaang barangay at SK election, mahirap din naman sabihin na kubo ba itong kapitan na ito, itong konsel nito palaban ni congressman, ni governor o ni mayor, May sulong sureball ba na makukuha mong iyong-iyo din yung barangay? At sureball ba na kahit nanalo yung daladala mong kapitan at mga barangay opisyales, sureball ba na iyong-iyo na talaga yung barangay na yon na pinanalunan nung iyong kapitan na pinatakbo mo nitong nagdaang eleksyon? Mga sakit. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Good morning po kay Sir Rio Tupasi. Kay Sir Rio Panaligan Tupasi ng MDRMO Nauhan. Tayo ang pangharang sa
At syempre po kay Sir Obet. Kay Sir Obet de los Reyes. Habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit Yung binabanggit nga po nung Sunday ni Sir Ed, parang yung itong nagdaang barangay SK election ay preparation para sa midterm election ng mga local politics, ano. Pero paano bang preparasyon? Dahil may leader ka na kagyat. Almost 1.5 year pa ho yan. At marami pang pwedeng magbago. Kayo na mga leader. Good morning po kay Sir Butchegyang na napakahusay hong magbasa ng abakada. At happy birthday po ngayon. Pinagdiriwang ni Ian Tobias Mandera ang November 8 ang kanyang kaarawan. Happy birthday kay Kuya Ian Tobias Mandera. Ang pagbati po ay mula sa kanyang nanay, Mami Norma. Parang ang daming post na nakikita ko sa social media, sa kanilang mga Facebook account, na parang panalo na nga, bet malulungkot. ang mga pangarap Yun ang mahirap. Ano, panalo ka na, bet malungkot ka pa. sa Parang hindi mo parang nakokonsensya ka sa iyong pagiging panalo. pagkapagutin. Dapat ay magsaya. Bukod sa magsaya, ay mag-isip kung anong gagawin sa iyong barangay. Hindi yung kailangang nagsasaya ka tapos ipopost may parang malungkot. Wag. Mag-isip ka. Habang nagsasaya ka, sineselebrate mo yung iyong panalo, ay nag-iisip ka kung anong gagawin mo sa barangay mo. Good morning po kay Kapitana Tessie Zamora ng Barangay Ibabais. At syempre kay Konsehal Gerson Zamora ng Barangay Ibabais. Magandang umaga po sa inyo diyan sa Barangay Ibabais. Maghapot magdamag sa pabrika, kayod kalabaw sa bukilid, ulanit arawin tayo sa kalsada. 46 days na lang daw ho. Ay Pasko na. Sabi ng kalendaryo. 46 days na lang daw ho ay Pasko na. Sabi ni Sir Rio Topasi. Ngunit ang bunga ng ating pagsisikap, Sinasarili lamang ang mga sakit. Ewan ko, madami kasi pong madaming problema ang bayan. Madami rin problema po yung mga bayan-bayan. At saka, imagine, yung ito, ang tagal na natin laging nakakausap ito si Mayora Ina ng bayan ng Pola. At hindi ko makita yung sinasabi niya lagi. Kala ko joke lang yung sa kanya na hindi, ang Pola laging huli. Ano bang laging huli? Laging huli sa transportasyon dahil papasok? Laging huli, sabi ni Madam Ina, ni Mayora Ina, laging huli daw sa mga ayuda. At napatunayan natin kanina nakita natin sa social media. Parang itong yung presidente, si Sir Aldrin. Alam ko, Aldrin Villanueva. Alam ko konsehal ito hindi ko lang konsehal ng barangay ito At siya yung presidente ngayon ng Pola, presidente ng mga asosasyon ng mangingisda sa Pola. Parang wala pang dumarating sa kanila na financial assistance, ayuda mula sa gobyerno. Pang nag-aabang ang Ang binabanggit nung nakakatukoy na national figure, parang per cluster ang pamimigay.
Ang inunang bigyan ay yung Calapan City, may Bungabong. Pero ang binabanggit natin, ba't huling-huli? Huling-huli itong Pola na siya yung salanta nung naganap na oil spill sa lalawigan. Ewan ko yung nauhan kung nakatanggap na ng ayuda. Imagine niyo yung Pola parang almost 4,000 yung mangingisda. 4,000 ewan ko kung itama niyo po ako kung mali ako. 4,000 dapat mabigyan ng financial assistance doon sa bayan ng Pola. Pero ang binabanggit almost 600 lang muna ang may ibigay. Paano naman yung natitirang 3,400? Anong kwentahan yun? May binabanggit na parang naibigay na daw yung ayuda. Pero parang magulo Ang the best siguro diyan talaga pagharap-harapin kung sino ba yung institusyon, sino yung na pinagbigyan nito pang ayudang ito. Nakakaawa po yung Pola kasi last week nagpunta ho tayo doon at na-interview natin yung ilang mga mangingisda doon. Talagang wala pa rin. At kahit sa bahagi ng punong bayan sa katauhan ni Madam Ina, hikaos pa rin talaga yung mga mangingisda. At nag-start nga po sila doon sa turismo. At sila nga para maibsan yung paghihirap at yung kalungkutan ng mga mamayan niya, ay tinayo niya doon yung Christmas Village na makikita sa barangay Batuhan, Pola. May sulong lamang Doon kasi sa Christmas Village makikita niyo yung mga underwater figure na ginawa mismo ng mga department heads ng bayan ng Pola. Ngunit ang bunga ng ating Good morning po sa aking poging-poging pinsan kay Boss Brian Melandres na lagi-laging napakapogi. At itong taong ito ito dati yung dating SK ho ito ng Barangay Ibabais. Nagpaubaya na. Alam ko tumatanda rin itong pinsan nating ito. Magandang umaga po kay Sir Brian Melendres ng Barangay Ibabais. At syempre kay Boss Lino Amarillas Jr. Good morning po, sir. At maya-maya po ay mapakinggan nyo ho ang ating kaibigan sa programa niya kay Sir Lino Amarillas. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Kasi ang hirap pong tingnan nyo din yung nangyayari sa Pola although may mga mangingisda dito sa atin, marami rin mangingisda, ilang coastal barangay. Tayo dito sa Calapan City. 19 coastal area ba o 22 coastal area. Pero although coastal yan, hindi naman pangingisda ang kinabubuhay ng mga barangay na yan. Ang alam ko lang itong Wawa, yung isa sa mga coastal area na pangingisda ang kinabubuhay ng mayorya. Yung mahal na pangalan, Balite, ano pa? Itong Silunay, Suki, ano pang barangay? San Antonio, Calero, ano pa? Salong. Ilan lang yan sa mga barangay, tsaka Lazareto. Ilan lang po yan sa mga barangay, coastal area, na alam natin ang kinakakabuhay mga pangingisda. Pero ang aluwan nila kahit dito sa Barangay Wawa. Kasi ang pamimigay po nila ng ayuda financially nakadepende kung sino ang may-ari ng mga bangka. Yung mga bangka na rehistrado sa pangingisda. Kapagutin ang Hindi ko alam po ang bigay kung magkano May nagtatanong kasi kung magkano. Hindi ko po alam pero halimbawa dalawa ang yung bangkang pangisda.
Ibig sabihin, mayamang mangingisda ka na nun. May bangkang demotor eh. At dalawa pa. May mga tauhan ka. May mga naghihimunit ka pa. Pero ang mayor na nabigyan po talaga nung time na yun, yung mga may-ari nung lambat at saka nung mga bangka, ng mga bangkang demotor. Ewan ko kung naabutan din itong mga operator. Ibig sabihin yung kapitan nung bangka o at saka itong mga paynante niya, yung mga niya. At saka itong mga maghihimunit na ito. Na samantalang, i-imagine nyo, sila rin yung salanta nung nagdaang oil spill, nung nagdaang kalamidad dito sa atin sa probinsya. Nauna yung Kalapan na nabigyan ata nitong ayuda na ito. Pero yung daing ng Pola, ng mga mangingisda doon sa Pola, hanggang ngayon po, Hinarap na natin sabi nga nitong nung presidente ni Sir Aldrin Villanueva, sana mapakinggan ng nasyonal yung hinaing nilang mga mangingisda sa bayan ng Pola. ng mga sakit. Pasalamat na lang tayo, may isang kilalang broadcaster na taga ron. Siya yung mag-aasikaso, siya yung mangungulit sa national kasi malapit naman siya doon. Siya na yung mangungulit para dito sa tulong na hinihingi ng mga kapatid nating mangingisda dito sa bayan ng Pola. Tayo ang bangha. Good morning po kay Sir Julius Alea Marasigan. Habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, buhinit ng maluto. Siyempre, good morning po kay Kuya Doms, kay Dominador Remendados Jr. ng Barangay Malugay. Sir, baka this coming week punta kami diyan sa inyong Malugay Farmers Cooperative. At malaman na rin namin yung sekreto kung paano yung inyong mga organic fertilizer ay nakrecreate nyo sa pamamagitan ng bunot, yung bunot ng niyog. At napakagandang mga pataba sa mga halaman. Aywan ko, sana itong Malugay Farmers Cooperative mapanghawakan nyo yung pagiging nung una pa nung nagplaplano na parang gawing agritourism yung inyong actually hindi naman donate na kalupaan, parang pahiram lang, sana mapaunlad yung agritourism na binabanggit natin. Sayang din kasi yung mga idea. Tanda ko ang nag-conceptualize niyan ay diyan sa bayan ng Socorro, itong former Mayor Mark Marcos. Siya yung nag-conceptualize ng agritourism diyan sa Malugay Farmers Cooperative na pinahiram na lupa nitong sina Sir Dominador Remendados. Sana mapaunlad yung turismo, Lalong bansa ay At syempre, good morning na rin po kay Konsehal Sani Gomez ng sakap Samahang Pangkabuhayan at Pangkaunlaran ng Fortuna, Socorro. Syempre po, congrats kay Konsehal Kapitan na ngayon, kay Kapitan Alex Sales ng Barangay Pasidos, Socorro, Oriental Mindoro. Magandang umaga po sa inyo, Kap. Yung matagal mo nang hinahangad at ikaw ay nag-iisa dating konsehal dyan sa iyong barangay. Ngayon ay natupad. Iba talaga pag may nagagawa sa barangay. Imagine niyo po itong si Konsehal Sales, Konsehal Alex Sales ng Pasidos, Socorro. Matagal na po itong konsehal ng barangay. At siya lagi yung oposisyon
sa lagi-lagi. Pero hindi naman actually opposition dahil kalaban eh. Siya, nag-oppose siya na pag alam niyang hindi kay mayorya yung makikinabang. Umano ito eh. Yaang hindi ito pumapayag sumasang-ayon eh. Pero alam niyo, dahil maganda yung ginawa niya sa kanyang barangay, yun. Kapitan na po siya ngayon. At sabi nga niya, parang mas malaking hamon sa kanya ngayon. Nung kasing konsehal siya, medyo pag lumalaban siya, natapos siya yung term niya, lumalaban siya, number 3, number 4, number 5 pa nga yung huli nga ata, huling-huli ata siya eh. Pero ngayon, dahil maganda nga yung pamamalakad niya as a konsehal at as a lingkod barangay, ngayon, naging kapitan na siya ngayon. Sabi nga niya, malaking hamon sa kanya. Sana, ang request niya, ay matulungan siya ng pamahalang panglalawigan at ng pamahalang lokal ng Socorro sa kanyang mga idea, sa kanyang mga proyekto na matagal na niyang sinasabi sa noong mga nagdaang barangay chairman sa kanyang barangay ay sana naman ay mangyari. Pero ang maganda po, parang binisita na nung punong bayan ng Socorro sa katauhan ni Dr. Mayora Perez yung sinasabing proyekto. At sana maganap yung proyekto na yung proposal na ipinasa nito ng sangguniang barangay ng Pasidos sa pangunguna nito si Kapitan Alex Sales na mangyari itong kanyang proyekto na ang kapakinabangan naman ay mamayan din ng Pasidos at marami makikinabang sa proposal niya na ipinasa sa sangguniang sangguniang bayan ng Socorro. Yon, mukha Sir Joel kakaunti na ang fingerlings nito. Kasi busy sa pagiging kapitan eh. Pero try natin Sir Joel pumunta. Makumusta natin yung fingerlings. May paglalamanan ka tayo niyan. Sa tuktok ng bundok. Ay mabigat panghito lang ata yun eh. Baka po itong week na ito bisitahin natin yung sinasabi nitong Sir Joel na fish pan daw ng hito sa tuktok ng bundok. Medyo hindi pa sabihin sa akin eh. Kung gaano kalaki itong fish pan. Pag fish pan, maliit lang madami daw laman eh. Libo daw ang laman. Kasi yung hito po, hindi naman malaking espasyo talaga din ang gagamitin dyan eh. Yung maliit lamang, kaya niya maglaman daw talaga ng libo din eh. Maliit na area ng lupa. Maghapot magdamag. Sige sir, tingnan natin. Puntahan natin kung may fingerlings pa ito si Kapitan Sales. Ito, hindi naman kasi nagbebenta ng fingerlings ng tilapia ba? Itong si Kapitan Sales eh. Parang rin lang siya, parang tulong na rin doon sa kanyang mga kabarangay na nanguhuli nitong fingerlings ng tilapia dyan sa Nauhan Lake. Ay parang tulong na rin niya sa kanyang mga kabarangay. Nagmimisto lang middleman dati ito nung ito'y konsehal pa eh. Pero alam ko ngayon busy ito. Pero imungkahin natin na paunla rin. Kasi yung binabangat ko nga Sir Joel, dito sa Kalapan pala, mayroon kasi dito sa Kalapan, kung yung Kaluwangan Lake, dito pala sa Kaluwangan Lake, may nahuhuling similya nito mga tiger prawn. At ang isa sa mga bumibili nito, ng mga similya na ito dito, at sinasabi sa katauhan ni former Vice Mayor Hil Ramirez, na ang kanya parang nasisiyahan siya, nakakatulong pa. Parang gano'n na kanya nasisiyahan na ako sa aking ginagawa at nakakatulong pa ako dito sa mga mangingisda na ito na ang kinabubuhay lang ay panghuli ng sumilya doong tiger prawn. Nakakatuwa naman nung tinanungan natin kay Vice Mayor Hil kung tumutubo ba
siya doon sa kanyang palaisdaan. Ang banggit niya, tubo daw siya. Tubo sa mga kaibigan. Parang alam na natin, parang, siyempre naman niga, pag may dumating na bisita, alam na naman niga, ipapakain ko. Alam nga naman niga, lumabas pa ako ng Kabayanan para bumili ng pang-ulam. Samantalang na andito naman niga yung aking mga laman ng aking palaisdaan. Di yan na ang aking pinauulam. Mga lider ng nasyon. Tubo nga daw po siya. Tubo siya, una sa kaligayahan at sa mga kaibigan. Sir Joel, gawin kaya natin yon. Yung ating mga pabo dyan, tayo, lagi-lagi naman masaya ang ating mga kaibigan pag dumarating pero mabigat din ano. Ano kaya natin gawin yan? Kaya natin, alam ko may favorite ka rin kaibigan na pagdarating kaya mong magkate agad ng 10 Nakakasawa ang mga pangako, nakakapagod din ang Paalala po ng MIV4 online radio sa Pilipinas at ng ating programang Mabuhay Mindoro. magtitiwa. Nag-start po, sabi nga natin, nag-start tayo ng usapin natin para sa kalusugan at kalikasan. Ngayon hong panahon, napaiba-iba yung klima. Lagi-lagi pag lalabas ho kayo, magdala ho kayo ng sambalilo o salakot. Kuminsan ho kasi mainit, kuminsan maulan. Tayo, sana hindi tayo magkulang sa paalala sa ating mga kababayan na lagi-lagi ay pangalagaan ng kalusugan. Good morning kay Sir Joey Antonio, kay Sir Joey, good morning po. Ngunit hindi pa rin tayo natututo. Alam mo, nakakatuwa yung natutuwa tayo doon sa programa natin doon sa saktong-sakto lang kasi ang direction kasi ng programa natin Ulanit ni Boss Ed Mancera. sada, Doon sa programa saktong-sakto lang i-promote natin yung mga yung ating probinsya o yung mga individual na tao doon sa kanilang mga business. At syempre, ang kanya, sabi nga ni Sir Ed Mancera, i-promote na rin natin yung kanilang yung kanilang mga finished product. Halimbawa, yung sinasabi ko nga po, yung Malugay Farmers Cooperative. Meron po silang Cocopil, yung fertilizer with Polar. Hindi ko lang po alam kung magkano ang amount ng per sack nun. Meron po silang chili sauce. Meron silang garlic sauce. Garlic chili sauce. Marami po silang product na pwede nating dalhin sa merkado. Sa tangke, tayo ang pambala sa kanya. Kaya abangan nyo po next Saturday, this coming Saturday po, yung interview natin dito kay kay former Vice Mayor Hil Ramirez regarding do sa kanyang business. Talagang pinag-aano niya yung imagine niyo itong mamang itong si Engineer Ramirez. Dati kasi magsasaka po ito diyan sa Barangay Biga, Calaban City. Ngayon hindi siya pinalad nung nagdaang nung nagdaang election. Tumutok na lang siya doon sa dati niyang buhay. Pag-aalaga ng baboy, pagpapalayan. Ito ngayon, yung bago nga niya, yung palaisdaan na ang gaganda ng laman. Parang yung similya, nakakatulong ako, natutulungan ko yung sarili ko. Natutulungan ko rin yung ilang mga mangingisda dito sa part ng Baruyan na yung humuhuli nga nitong mga similya na ito ng tiger prawn. Malaking tulong para doon sa mga mangingisda. Tsaka promotion na rin yun, na-promote mo yung Kaluwangan Lake dito sa Calaban City. Na napakaunlad pala talaga nito. Imagine niyo kung bakit napaka-obvious bakit ikan tinawag na Baruyan yan? Kasi maraming lukan.
Eh kasi maraming talangka. Mali po yan ano. Talaga po ano parang pinagpala itong Barangay Baruyan. Kasi ako, nakagisgan ko na po yun, hindi na naubos ang mga baroy po dyan sa Barangay Baruyan na yan. Ang mga pangakong laging Good morning po kay Mac Rodan. Mac Rodan, Austria, Tobias. Good morning po. Ito yung may-ari ng Sebere. kapagutin. Siyempre kay Atelilla. Atelilla Javier sa Cedro. Kumusta po ang mga good morning po sa Javier family diyan sa Nueva Ecija. Yung mga Javier pala, Nueva Ecija din ang ano niyan. Ang main na mga yan Kala ko dati yung mga Javier dito part lang ng NCR, pero ito pala yung angkan pala talaga nitong mga Javier ay part ng Nueva Ecija, Magandang umaga po sa Javier family diyan sa Nueva Ecija. Maghapot magdamag sa pabrika, kayod kalabaw sa bukirin. At syempre, good morning po sa De La Rosa, Luarca, Grangos family. Mga adhikain, Diyan po sa bayan ng Socorro at Pola at Pinamalayan. ng pasanin, ngunit ang bunga ng ating pagsisikap Sinasarili lamang Saturday po, kita-kita po ulit tayo. Wala na po tayong oras. Ayun. Happy birthday daw po muli kay Ian, kay Kuya Ian, Tobias Mandera. Ang pagbati po ay mula kay Tatay Rudan. Kay Tatay Rudan Tobias. tayo ang pangharang sa tangke. Tayo ang pambala sa kanyo. Next next Wednesday. Saturday po, this coming Saturday, kita-kita po tayo sa programang Saktong-Sakto Lang hanggang Linggo, At Mabuhay Mindoro naman po every Monday, 10 to 11 pag Monday, at pag Wednesday po ay 9 to 10. Muli po ang inyong lingkod, Omar Clergo po. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan, sa kalikasan at mamamayan. Maraming salamat po.